kanyang press corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplaska sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Atty. Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung merong lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. And so, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms. Unang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon? Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa
Senate po natin itanong sa Senado, sa Office of the SecGen at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangarinig na balita at lumalabas po sa social media. But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato? If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO pero from the point of view of lawyers po gaya ng DOJ 3 araw lang 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung kampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na wag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po? And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga As NBI a agents na driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Thank you, sir. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure or armed NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon. Sir, in a span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute
these lapses Okay. or these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's our operational requirement po. Number one, yung doon po sa, sa Senado nung hindi po siya naaresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung habulan. Hindi po na ipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganong basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalawa, ganoon na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po nagpunta. Sir, ma'am, sorry, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP. Re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA I Sa. address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason? Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po naming mailahad sa inyo, yung pong inilahad din ni Yusek Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation, but rest assured po that we have final result of the investigation ay papaalam po natin to sa publiko. Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI in as much as the Philippine National Police, siya po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng OSAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG. These are the for VIPs, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So, one by one, we are accounting them. And accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating OSA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be i-compare po natin
sa mga ebidensya like for example physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages. Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplaska, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration ng events? Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station and in coordination and or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soon as na matapos po. Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplaska, former police general as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM mayor din po. Tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung the relationship of PM mayors and helping each other out? Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But, isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang like investigator. Let no person deter you from the truth. And to ensure that justice is done. Sir, And last we na lang will po. ensure that. Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa kagabi sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS? Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado. Hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, Wasn't categorically... that an important bit of information, sir, that the Yes. President would have... Apo, I'm going there po, Sir Ivan, I'm just laying down the premises. Pasensya na po kayo, po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yun nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas. Po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment? Opo, unang-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano bang yayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Po? And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Bomediano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya ron sa operation. Birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin,
na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po na mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 13. Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation? Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato del Rosa, who is a former PNP chief? Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in case